Dahil ang kalusugan ng ating #1 priority, oras na para magbigay kami ng health tips sa inyo dito sa Pinoy MD. Happy and healthy Saturday morning! Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya, makakasama rin natin ang ating pinagkakatiwalaang obstetrician gynecologist, walang iba kundi si Doc Q para sagutin po ang inyong mga ipinadala sa aming katanungan tungkol sa inyong kalusugan. Kaya abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD. Dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, ang pagbibisikleta mainam na ehersisyo, pero ang hindi pag-iingat sa pagpadyak pwedeng mauwi sa peligro. Ang prutas na calabash, tinatawag na miracle fruit. Ang prutas kasi na ito, nakapagpapababa ng blood pressure, nakapagpapagaling pa raw ng iba't ibang sakit. Totoo ba ito? Alamin mula sa eksperto. Padyak is life para sa marami. Ang pagbibisikleta kasi, mainam na ehersisyo. Pero, paano kung ang pagbibisikleta mo mauwi sa peligro? Siyempre inaabot eh. Nabigla lang yan. Hindi niya po nakabig na maayos sa manibela dahil po sobrang tulis po ng curve. Ahon! Lusong! Yan ang paborito ng mga padyakero. Pero paano kung sa pagpadyak mo, biglang humiwalay ang gulong? Sa video na ito, makikitang paakyat ang isang siklista. Nang biglang ang gulong, humiwalay, humagis, at bumaklas. Abangan! Naniniwala ba kayo sa himala? Tinatawag natin na mga miracle fruits ay nabibigyan ng name as such kasi may mga benefits siya sa health. Kapag healthy yung body mo sa loob, nakikita rin yan sa skin, nakikita sa panlabas na appearance. Kaya pag ganyan, tinatawag siyang miracle fruit. Walang mambabash. Dahil ayon sa marami, ang miracle fruit na calabash nakakapagpababa raw ng BP at nakapagpapagaling daw ng sakit. Nung nag-start na silang uminom nito ay umayos yung kanilang BP at pag nagpapa-blood chem sila ay okay naman yung resulta. Himala nga ba ito o regalo ng kalikasan para sa ating kalusugan? Susunod! Padyak is life para sa marami. Ang pagbibisikleta kasi, mainam na ehersisyo. Pero, paano kung ang pagbibisikleta mo mauwi sa peligro? Siyempre inaabot eh. Nabigla lang yan. Hindi niya po nakabig na maayos sa manibela dahil po sobrang tulis po ng curve. Ahon! Lusong! Yan ang paborito ng mga padyakero. Pero paano kung sa pagpadyak mo, biglang humiwalay ang gulong? Sa video na ito, makikitang paakyat ang isang siklista. Nang biglang ang gulong, humiwalay, humagis, at bumaklas. Abangan! Samantala, narito muna ang ating obstetrician gynecologist na si Dr. Q para sagutin ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming Facebook page. Good morning, Doc Q! Good morning, Connie, at good morning sa lahat nating mga kapuso na kasama natin ngayong umaga. Question number 1, Doc Q, for you. Ano raw kaya ang signs ng menopause? Mag-49 na raw kasi siya at bigla-bigla raw nananakit ang balakang niya. Napakiramdam niya ay may magbi-bleeding na siya, no? Tanong yan ni Rosalyn Dioso.
Actually, ang menopause, Rosaline, ay i-kondisyon ng isang babae na kung saan wala na siyang regla for the whole year. No? Pero kung ang age mo ay 49 ka at meron ka pang mga konting pagdudugo dyan na naging irregular, ito ay ibig sabihin noon na sa perimenopausal period ka. Ibig sabihin, malapit ka nang mag-menopause, malapit nang tumigil ang iyong regla. No? Ngayon, ano ba ang naramdaman ng isang babae na nasa perimenopausal period? Unang-una, nagiging irregular yung kanyang menstrual cycle. Kung minsan maiksi yung pagitan ng 2 cycles, o di kung minsan ay mahaba din, no? And more than 35 days. Kung ang isang babae ay nagbi-bleed, pwede rin magiging very minimal lang yung blood flow, pwedeng streaks ng blood lang, or pwede rin malakas na gumagamit siya ng ilang pads ng napkin per day. No? So ito yung mga common na manifestations ng isang babae na sa perimenopausal period na. May mga ibang sintomas pa dyan tulad ng pagiging irritable ng isang babae, may feeling din of dryness ng skin yung isang babae na nasa perimenopausal stage. Doc, safe ba daw na mabuntis agad kahit nagbe-breastfeed pa siya? Ang isang babaeng nagbe-breastfeed, kung fully breastfeeding siya, ay protected siya from getting pregnant sa 6 months na yan. No? Pero kung during the first 6 months na yan ay nagme-mens na siya, after 3 or 4 months, pag nag-mens na siya ay potentially pwede na siyang mabuntis ulit. May mga babae din na mga nagbe-breastfeeding na 2 or 3 years nagbe-breastfeeding tapos nabubuntis sila. Pwedeng mangyari yon kasi may kahit nagbe-breastfeed sila, pwede na rin sila nag-ovulate lalo na kung sila ay nire-regla na. No? Remember na ang ating pag fully breastfeeding, may tinatawag tayong lactational amenorrhea. Ibig sabihin noon, pag fully breastfeeding ka, hindi ka nag-ovulate, pero first 6 months lang yon. After that, pwede ka nang mabuntis any time of the month na nagkakaroon ka na ng period. Samantala, back to our Facebook question, Doc Q, totoo raw bang nakakapagpalakas ng menstruation ang pag-inom ng soft drinks? Wala tayong ebidensya dyan no, na pag uminom ka ng matatamis ay lalakas yung menstruation mo. Pero may correlation yung dalawa. Kasi kung ikaw ang babaeng may diabetes o di kaya ikaw ay mataba, no? Medyo overweight or obese, mataas ang estrogen level. So kung makapal yung lining ng matris ng isang babae, ang tawag natin dyan ay endometrium. So makakaroon ng endometrial hyperplasia kung sila ay diabetic or obese. Pag ikaw ay uminom o kumain ng matatamis na pagkain o inumin, lalong tumataas ang blood sugar mo at ibig sabihin noon, hindi makokontrol yung diabetes mellitus mo at siyempre tataba ka lalo kang makakaroon ng hyperestrogenic state. Marami kang estrogen na pinoproduce at yung estrogen na yan ay magpapakapal ng lining ng matris. Pag makapal ang lining ng matris, pag dinugo o nagregla ang isang babae, masyadong malakas yung flow. Ipadala niyo lamang po ang inyong mga questions sa aming Facebook page at baka question niyo na ang masagot namin next week. Naniniwala ba kayo sa himala? Tinatawag natin na mga miracle fruits no, ay nabibigyan ng name as such kasi may mga benefits siya sa health. No? Kapag healthy yung body mo sa loob, nakikita rin yan sa skin, no? Nakikita sa panlabas na appearance. Kaya pag ganyan, no, tinatawag siyang miracle fruit. Walang mambabash. Dahil ayon sa marami, ang miracle fruit na calabash nakakapagpababa raw ng BP at nakapagpapagaling daw ng sakit. Nung nag-start na silang uminom nito ay umayos yung kanilang BP at pag nagpapa-blood chem sila ay okay naman yung resulta. Himala nga ba ito o regalo ng kalikasan para sa ating kalusugan? Hitik sa bunga all year round. Hindi lang yan himala dahil hitik din daw ang prutas na ito sa benepisyo. Kaya nga raw, ang pamilya ni Luri mula sa Oriental Mindoro, 5 taon nang may tanim nito. Marami nga daw itong health benefits, nakakagaling sa may mga cancer, maganda daw sa matataas ang cholesterol, sa mga high blood, may mga diabetes. Yung iba may nagsabi na sa mga kidney, ayan, pampalakas din ng immune system. Ang pinaniniwalaang mapaghimalang prutas tinatawag na calabash. Isang prutas na galing sa Bignonia family na kadalasang makikita sa mga tropical countries. One time nag-visit kami sa isang farm dito, tapos na-amaze kami kasi sobrang daming bunga. Nakita namin yung puno nito at
sobrang daming bunga tapos ang lalaki. Tapos nung tinanong namin kung ano yung punong yon, miracle fruit nga daw yon. At ayun, bumili kami ng punong yon. Mas kilala siya sa tawag na bottle gourd. Pag niluluto siya actually, binoboil na walang salt, it can provide actually dietary fiber, vitamin C, and other minerals tulad ng calcium. Sina Luri, pinakukuluan at iniinom ang katas nito. So, ang lasa nitong miracle fruit juice ay meron siyang tamis na may pait. Paniwala nga nila Luri, ang calabash ang nagpababa ng blood pressure ng kanyang ama. Dito sa amin, iniinom to ng magulang ko kasi dati nagtataas yung cholesterol nila, yung BP. At nung nag-start na silang uminom nito, ay umayos yung kanilang BP. Pag blood pressure, ang pinaka-culprit kasi ng pagtaas ng blood pressure is salt. Kaya ina-advise natin yung mga pasyente natin na iwasang kumain ng maraming salt or maasin na pagkain. May recommended salt lang yun. So if we substitute those foods na rich in salt with something na calabash, lulutuin natin or buboil natin, mas helpful kasi it reduces the amount of salt na pwede nating ma-intake sa katawan natin. Paniniwala rin ng marami, mainam ang calabash para sa ating gut health o digestion. Dok, totoo ba? It has dietary fiber, Mas nakakatulong siya. Fiber actually helps in digesting, Mas natutunaw natin yung pagkain natin. So we get the most of kung ano yung kinakain natin. Fruits and vegetables such as calabash, Mas natutunaw natin, mas nakukuha natin yung mga nutrition from our food, kung may fiber. Pero hindi lang yan ha, dahil ang iba ginagamit din daw itong skincare dahil may anti-aging properties daw ito. Dok, totoo ba? Traces of vitamins that we can see in calabash, vitamin C, some of them are antioxidants. So antioxidants actually helps in terms of delaying process of aging, and can actually show, can give us fairer skin. Ang mga prutas sa bakuran hindi lang basta panghain sa mesa dahil ang iba may dalang benepisyo sa kalusugan. Basta tandaan, anumang susubukan, siguraduhing ligtas at ugaliing ikonsulta. Ayon sa musculoskeletal medicine expert na si Dr. Isagani Lial, posibleng magka-injury ang siklista sa mga ganitong sitwasyon. Yung pagbagsak niya, inuna niya yung kanyang glutes o yung kanyang puwet. Sa buong katawan natin, itong glutes, ito yung may pinakamakapal na muscle. So kung yung mauna doon sa road, yung una yung tumama, mas safe po tayo. Mabuti na lamang nakapreno ang siklista bago bumagsak, pero ang kanyang kamay na itukod niya pagbagsak. Pag natukod niya yung kamay niya, may tendency talaga na pwede magkaroon ng fracture, yung buto niya sa kamay. Paboritong puntahan naman ng mga siklista ang San Mateo Rizal. Tinawag itong mountain biking capital of the Philippines. Dahil sa palusong at pakurbada nitong bike trail. Pero ang isang kurbada rito, takaw aksidente. Ang ilang siklista na kunang lumalagpas sa kurbada o yung tinatawag na overshoot. Kasi ang likuan dito, ibang klase ito, biglaan. Kailangan yung preno mo maganda, matibay, tsaka maayos. Makikita rin ditong tumilapon ang isang siklista dahil sa bilis ng pagbaba. Kung tumilapon siya, umikot siya sa ere at pabagsak siya na paupo, mas lesser ang chance na magkaroon siya ng severe injury. Pero kung sakaling nauna yung head niya, o nauna sa lupa, naka-helmet naman siya, pwedeng maiwasan yung or ma-minimize lang yung tatawag natin na brain concussion, o yung brain hemorrhage.
Overshoot din ang nangyari sa rider na ito papalapit sa isang kurbada. Nang hindi nakaliko kaagad. At nagdire-diretsong tumama sa isang puno. Sobrang tulis po ng yung U-turn po. Kaya po, hindi niya po masyado nakabig yung manibela niya na maayos. Unang tumama ang balikat ng siklista sa puno hanggang sa mapaupo ito sa kalsada sa pagtilapon. Kung ganun kalakas ang impact at tumama yung kanyang shoulder, ang pwedeng injury niya doon is clavicular fracture or rotator cuff tear. Ganda yung niya kasi hindi ulo yung kanyang tumama sa puno. Kasi kung sa ulo yung tumama sa puno, mataas ang chance na makadevelop siya ng cerebral concussion. Ang isa namang siklista sa video, mapapansing itinukod niya ang paa sa kalsada at saka biglang prumeno. Hanggang sa nagdire-diretso sa talahiban at saka natumba. Overshoot yung bike, medyo patagilid yung kanyang bagsak. Parang nauna yung kanyang left shoulder. So sa ganun po, ang posibleng injury po noon is clavicular fracture din. Sa shoulder pa rin po. Ang isa namang ito hindi nakasakay ng bisikleta, pero nakakapit rito habang padausdos sa kalsada. May possibility na sa bilis, hindi makontrol niyang kanyang paa. Pwedeng una-una, magkaroon siya ng tinatawag natin na knee injury, ACL, tsaka posterior cruciate ligament or ACL, anterior cruciate ligament tear ng kanyang tuhod. Pangalawa, pwede na siya makadevelop ng tinatawag natin ng fracture ng tibia. Paatras namang sinakyan ng siklista ang bisikleta habang pababa ito sa kurbada. Ang mga ganitong stunt, delikado ayon sa eksperto. Ang napakalaking chance po na magkaroon ng injuries kasi una-una, hindi na nakita yung sa kanyang harapan, sa head, sa shoulder, sa spine. Maraming pwede kasi hindi niya alam kung paano iwasan. Paalala ng eksperto, dapat i-check ang bisikleta bago humataw sa kalsada. Dapat kumpleto rin sa safety gear. Be sure na yung helmet mo is talagang standard. So, sa elbow, sa knee, dapat kumpleto po sa gears. Magminor sa palusong, paahon, at mga kurbada. So, sa mga road signs, yung mga curve, mga pababa, pataas, no, dapat alam niyo yung mga don'ts and don'ts na dapat yung bantayan. Kung gusto mo nga raw maging fit and healthy, tara, padyak tayo. Pero ingat-ingat sa kalsada para iwas disgrasya. Samantala, salamat muli sa pagtutok at pagising po ng maaga-aga para samahan kami dito sa Pinoy MD. And hopefully, na-inspire po namin kayo maging fit and healthy. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, magkita-kita po tayong muli. 6:30 to 7 in the morning. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season, na nagpapaalala na iisa lamang po ang ating katawan. Kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman si Dr. Q, ang inyong obstetrician gynecologist. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin po sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD. Itong pangalan, Pinoy MD, tandaan, ang kalusugan. Pinoy sa ating katawan, kaya dapat itong pangalan, Pinoy MD. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.